Welcome to Donmar TV News Channel. Inilatag na ng mga malalaking partido ang kanilang pambato sa 2022 national elections, kabilang na ang mga tatakbong senador. Pero kapansin-pansin na ilan sa mga partido ang magkakapareho ang laman ng senatorial lineup. Tulad ni Senator Richard Gordon na parehong nasa mga senatorial lineup ng Vice President Leni Robredo Pangilinan Tandem, PDP Laban Pacquiao Wing at Partido Reforma ng Lacson Soto Tandem. At si dating Senador Gringo Honasan na nasa Partido Reforma at PDP Laban Kusi Wing at iba pa. Ayon sa Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform at Political Analyst na si Ramon Casiple, maaaring may benepisyo sa isang kandidato ang maraming endorso mula sa iba't ibang partido. Pero posibleng ito naman ang pagmulan ng negatibong pagtingin ng mga botante. Kung positibo, oo. Kasi yung boto mo madadagdagan, no? Kung dalawang panig na gano. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi yan palaging sigurado. Kasi kung nagkaroon ka ng reputasyon na balimbing dahil doon sa ginawa mo, hindi ka na isasama nila sa listahan. Mas malaking kontribusyon pa rin anya para sa pagkapanalo ng isang kandidato sa eleksyon ang sarili nitong popularidad at lakas. Ang iyong lakas ay sa sarili, ano? Hindi dahil sa identification sa partido o sa grupo na naglagay sa iyo diyan. Ibubuto ka naman ng tao. Kaya nga, ako tingin ko hindi masyadong mahalaga yung marami kang pinasukan na listahan. Sa kabila naman ng endorso ng mga partido, may ilang kandidato pa rin na mas pinipiling manatili bilang independent candidate at tiniyak na ang loyalty umano nila ay sa taong bayan. Alam nyo, sa tagal na namin magkasama ni Senator Pacquiao, medyo magiging emosyonal ako dahil siguro since 2004, simula nung galing siya sa talo kay Morales, tapos napunta kay Marquez, halos kami lang yung magkasama eh. Diba? Parang mahirap talikuran yung ganong klaseng samahan eh. Pero dahil mayroon po tayong prinsipyo, okay? May prinsipyo po tayo na ang tama ay tama at ang mali never magiging tama. Kasi nga tulad ng sinabi ko, tulad nga ng sinabi ko na bakit masasabi nating pwedeng hindi naman niya sinasabi ito dahil hindi naman siya lalaban kay Senator Manny. So what's the purpose? What's the purpose na sisiraan niya si Senator Manny, 'di ba? So bigyan natin ng benefit of the doubt na maaari, okay? Posible na totoo yung kanya sinasabi. Okay? Panoorin muna natin, maging bukas tayo, ha? So, based on that principle, yung last laban po niya, ika-cut story ko na short, yung last laban po niya, naghanap po kami ng mas makakabuti para sa pamilya niya, para sa kanya, hanggang magretiro siya sa pagboboxing. Hanggang sa yung plano niya, ang tumakbong presidente, mas makatulong. Ano po yun? Ang sinasabi po natin sa tao, mas marami siyang kitain sa boxing, mas malaki yung perang pumasok sa kanya sa boxing, mas marami siya maitutulong sa ating mga kapwa Pilipino. So yun ang main goal. Hindi na boxing eh. Yung goal namin, yung plano po namin ni Senator Pacquiao before mangyari itong gulo is, Jake, maghanap kayo ng laban na pwede na ako magretiro. At the same time, mas marami tayong Pilipino matulungan. Yun po yung naayos namin ni Mr. Arnold Vigapria. Kami po, Arnold Vigapria, ako, si Mr. Ping ni Pomoceno, na naayos po natin yung paradigm sports. Yan po yung paradigm, yan po yung laban ni Manny Pacquiao and McGregor. So, to cut the long story short again, pumirma si Sen MP sa paradigm para ayusin na yung laban na yan. And then, dahil sa napapirma na po natin siya, ang gusto niya is
sabihin ko na ito gusto niyang humingi ng advance. Apo, sa Paradigm, na hindi naman nila kalakaran. So, kinausap namin mabuti ang Paradigm para pagbigyan ang ating mahal na senador. Dahil ang alam namin, itutulong niya. Kung ano man yung perang ma-raise namin, itutulong niya sa tao. Tama po ba? And then, naayos po namin. So, nagbigay ang Paradigm. On record po yan, nagbigay ang Paradigm ng $2 million kay SNMP as a cash advance. Since lalaban naman siya kung anong gustong palabanan ng Paradigm. Hindi pa po siya nakontento dun Ang sabi niya pa sa amin, dagdagan, gawing $4 million. So, nakapagbigay na po tayo ng 2 million, humingi pa ng another $2 million. So, kami naman ni Arnold, sinubukan ulit namin ng Paradigm hingan ng another $2 million. Hindi na po pumayag. Sabi niya, that's too much already. Kasi hindi namin kalakaran na magkaroon ng sistema na yung fighter namin hihingi ng advance. Kasi magsiselos yung iba pag pinagbigyan namin si NMP. So sabi namin ni Arnold, tayo na lang gumawa ng paraan para lang mapagbigyan si MP. Naka-raise po kami sa sarili namin pera na 65 million. So nakuha po niya 165 million sa amin. 65 sa amin dalawa ni Arnold, personal money. Nagkasanla-sanla po kami para lang itulong at ibigay kay Senator Pacquiao. And then, yung 100 sa Paradigm. To cut the long story short again, part 3, nabigay namin pera, nagkasanla-sanla po kami, nakuha niya yung pera ng Paradigm, tinakbuhan po kami. Nako! Hindi niya sinunod yung kontrata. Hindi niya sinunod yung usapan namin. Para bang yung pagkakaibigan namin na napakahabang panahon na baliwala. Sandali. Ang interest lang namin is para sa ikabubuti niya. Kayo po ba? Gawin sa inyo yun. Kahit 100 years pa kayo magkaibigan. Sandali, akala ko ba boksingero si Pacquiao? Hindi pala siya boksingero. Runner pala. Biro lang Ibiro ko lang kayo. Hindi. So parang sinasabi, tinakbuhan daw. Grabe kung ito ay totoo, medyo naku po. At ang sinasabi pa nga niya dito, kung siya nga ay kaibigan, asama, na kayang gawin yon, paano pa kaya yung mga So ang tanong tanong. Ano bang pakialam natin dito? O nga naman. Bakit mo pakialamero? Hindi. Ang pakialam mo natin dito yung karakter. Napaka-importante natin na natin. Meron ho bang karakter si Senator Manny na ganyan? Meron ho ba siyang masasabi nating background na ganyan? Ano ibig sabihin ng background na ganyan? Yung tumatalo ng kaibigan. Meron ba siyang personality na kahit kaibigan niya, pag medyo iniiwan na. Di ba? Diyan natin malalaman, diyan natin mahuhusgahan kung meron nga bang personality ganyan si Pacquiao. Kasi sabi nung iba dito, meron. Halimbawa, kay Chavit, sabi nung iba. Na di ba si Chavit ganyan din na parang after na maging kaibigan, medyo biglang tinira patalikod. Iba yun iniisip nyo. Tinirang patalikod. Ibig sabihin, di ba, kesyo ano-ano pa yung sinasabi. Doon patungkol doon sa tax nung tabako, di ba? Pangalawa, sabi ng iba, meron niya kasi nga kay Pangulong Duterte, dating kaibigan niya, dating biglang merong personality na pala na sasaksakin naman ang nakatalikod. Yan yung mga tinatanong tuloy ng mga tao kung merong kinaugnayan itong mga ito doon sa kanyang kaugalian. Itong sinasabi ni Jake. Okay, tuloy natin. Hindi po ba sasama loob nyo? Mahal ko po si NMP. Pero paano nyo pong mamahalin yung maling gawain na ginawa po sa amin? Kahit sino po siguro tanongin nyo, mahihirapang dibdibin yung kung sa aming mga dikit niyang kaibigan nagawa niya yon. What more sa ibang tao? Yon. So yun ang pinaglalaban nito. Tulad ni Laban Japan Vlogs. Kahit ano pa issue nyo kay Pacquiao, basta solid straight voting kami. Yon!
Hindi, ito kasi sinasabi niya na parang kami nga mga kaibigan tinatalo pa. Paano pa kaya yung iba? Okay. Yun na sinasabi niya. Parang ganyan din sinabi ni Chavit di ba? Oh. Masakit. Masakit na masakit. Pero actually nakakaiyak pero Wag kang iiyak kung parang awa mo na. Please, wag kang iiyak. Baka mamaya mapasana all tayo dito. Uwasan mo kapatid. hindi ko naman kayang lununin na para bang Huwag mo lunukin. para bang karapatan niya gawin sa amin yun. Dahil Manny Pacquiao siya. Porket Jake Hosol lang kami or Arnold Vega Priya. Nakapaw. Kahit ano, pwede niya gawin sa amin. So, Ay, Jesus. hindi naman po siguro tama yun. So, yan po yung storya na kinasasamaan ng loob namin na ganun pa man, binigyan po namin siya ng pagkakataon na i-correct. Gaya nga po sabi ni Mr. Tony Tan Kak Chong ng Jollibee. Hindi naman Dali, ba't nasali si Jollibee dito? Dali, ba't may commercial ni Jollibee? Wala namang binibigay sa akin yung bakit pinag-usapan natin si Jollibee. John Perez, maraming salamat ha. Wala po hindi ko po promote yan si Jollibee. Wala pang vegan burger dyan Dapat naman Jollibee tsaka McDo. Ito nananawagan ako sa Jollibee tsaka sa McDonald's. Bakit? Yung burger machine meron ng vegan burger At saka yung yung Army Navy may na rin dyan, may vegan burger rin dyan Sa Jollibee tsaka sa McDo wala pa. Karahawa nyo naman magkaroon kayo ng vegan burger para makakain naman ako. O kung ayaw ninyo ng vegan burger, kahit yung fish fillet na lang. Tinanggal nyo na rin yung fish o fillet hindi naman nangyari yung Chicken Joy na sumarap overnight. Tama nga naman. Sabi niya, ang dami niyang pinagdaanan. Christopher Caron, salamat. Sabi niya sa isang tao, Binabati ko kayo ni Arnel. okay to make mistakes. But how fast can you correct that mistakes? That will define you. So kung alam na ni CNMP nagkamali siya, dapat i-correct niya. Kung yung puso niya ay pure at gusto niya talagang maging maayos yung samahan. Hanggang ngayon po parang nakalimutan Para bang So nag-abono siya ng 160 million pesos, di ba? So tinakbuhan daw siya. Tama ba yun? Tinakbuhan siya? Paano kaya tinakbo yung 165 million? Naisip ko lang, sabi ko, paano kaya nilagay kaya sa bagyo? Gano'ng kadami? Binitbit mo yung 65 million, tumatakbo ka, no? Biro lang. Baka mamaya yung mamaya sabihin na naman, kasi yung dami nag-message sa akin Vivian Juan, maraming salamat po. Banat ba, yung dagat na sinasabi ni Isko, ganito. Talaga sinakyan nila yung daga na yun. Joke nga lang yun. 65 million, hindi 165. Okay? Paano kaya saan kayo magkakasya hindi pa kasi ako nakahawak ng 1 million Paano kaya yun? Nakahawak dun titled siya na gawin sa amin yun. 65 million sa Manila, Paradigm 100 million. O di 165 million. 65 million yung tinakbo daw. Naku, grabe. Diego Latigot, mag-research ka nga. Paano natin tatakbo yung 65 million? Parang karapatan niya na gawin sa amin yun. Na porket Manny Pacquiao siya, kami Jake Hosol lang or Arnold Vigapria lang. At dapat lununin na lang namin kung ano yung gawin niya na kahit di naman tama. So kayo na po maghusga kung dapat ba akong manatili o dapat ba akong mawala. Siguro sa mga past dealings niya, nakasanayan niyang pag-advance para panggastos o whatever. Pero during the time of pandemic, wala Ayan na naman si pandemic card, halos lahat trabaho. So talagang mahirap mag-raise ng pera. Pero bilib naman ako sa kanila, nakapag-raise sila ng 65 million Grabe yun 65 million naka-raise ka. Saan mo kaya nakuha yun? Ulitin ko I'm giving the benefit of the doubt dito sa tao na ito na baka naman totoo yung sinasabi niya, pwede ding hindi. Okay? Tinatanong ko lang, parang 65 million nakahanap kagad siya. Nabilib lang ako.